Okay. Lolo or Grandpa Pat Nitura will now share with us his blessings and challenges of raising grandchildren. Okay. I'm going to present a topic about grandparenting, and last year, I've shared with you almost the same presentation with a little additional information. Kikita nyo ba itong screen? Yes. Okay, thank you. Clear, clear. Challenges and blessings of grandparenting. Sponsored by the Association of Filipino Sakatonians in the Philippines. Pwede mong ilagay sa I've gathered statistical research on grandparenting from Support Network USA. And I'd like to share this data with you. In 2021 census, over 6.7 million children are raised in grand families dyan sa USA. And this number, almost 40% are Black African Americans, 20%, 28% are Hispanic, and less than 1% Asian grandparents take care for their grandchildren. Grandparents responsible for their grandchildren were concentrated in the South, meaning states of Florida, Texas, the southern states, Louisiana, and also in the Midwest, where urban centers are located. About 63% of grandparents who are responsible for their grandchildren's care were women. Mga kadamihan na nag-aalaga ng apo ay mga babaeng lola. Just my experience when I was teaching in a Catholic secondary school in downtown Brooklyn, etong naging experience namin, personally sa akin, that 4 out of 10 grandparents come for the report cards ng aking mga estudyante pag nagbibigay kami ng report cards at the end of a quarterly period. 4 sa 10 na mga magulang, na hindi na magulang kung hindi lola, ang pumupunta na kumukuha ng report cards ng aking estudyante. Hindi ko man natatanong na kung bakit sila ang pumupunta na kumukuha ng report card ng kanilang apo dahil nakakahiya naman sigurong tanungin. Pero alam ko na siguro na dahil yung magulang nila ay hindi nila masamahan yung kanilang anak o kaya nagtatrabaho sila, but later on I found out na kanilang mga magulang ay hiwalay na. Hiwalay na. So, nag-iiwan itong mga bata na sa paaalaga ng kanilang lola. Okay, challenges. It has been said that grandparents love their grandchildren more than their own children, lalo na ang mga lola. Totoo ba yan? Totoo. Totoo ba yan? Na mas mahal ang mga lola ang kanilang apo kaysa kanilang anak? Hindi naman siguro, pero socially, malamang na may
katotohanan nito dahil nung sila ay nagpapalaki ng kanilang anak, nagtatrabaho rin sila at kung nagtatrabaho sila, they spent most of the time at work. At sino ang naiiwan? Si lolo lola na nag-aalaga sa kanila. So, presumption ko yun. Actually, it's not love being greater, but rather, it is a different kind of love. Tayong mga lolo at lola ay nagkakaroon ng special bond with our apo. As we spend time with them without the same responsibility and pressure that we felt nung tayo ay nagpapalaki sa ating sariling mga anak. Especially nung panahon na tayo ay nagtatrabahong pareho. In these cases, we are left as apostoladas to our apos. Tayo ang naging apostolada na sinasabi namin lagi pag nagmi-meeting kami sa simbahan. Challenges. Hiring full-time babysitter is a big challenge. Hindi ko alam dyan sa US, pero dito sa Pilipinas, talagang big challenge ang maghahanap ng mapagkatiwalaan mo na bilang magulang na mag-aalaga sa mga apo, lalo na kung pareho kayong nagtatrabaho as parents. Our experience finding a full-time babysitter, we were frustrated. Si Ate Nora at ako, frustrated dahil nung bago pa akong bumalik dito, nag-hire kami ng mag-aalaga sa unang apo namin kay Francis. Si Francis ang bunsong anak namin na lalaki. Na anak. So yung unang anak nila, 2 years old nung 1 year old yata nung dumating ako rito, nakita ko na walang mag-aalaga sa ako namin. So nag-hire kami ng isang taga-alaga sana, which was recommended ng isang kasamahan namin sa simbahan. So kinuha namin, in-interview namin, dumating sa amin alas 5 ng hapon. Sinamahan ng kasamahan namin na sa simbahan na palagay ko mapagkatiwalaan naman dahil matagal na rin silang nagkakasama ni Nora when she was here. So, hinire namin siya. Ang nangyari, alas 5 daw ng hapon dumating, tulog sa bahay, pinamagahan, as usual na ginagawa namin, nagsisimba kami ng 7 o'clock mass ng umaga. Yung magulang nila, si Francis, asawa nila, umalis na rin na pumunta sa trabaho. Ang naiwan, yung kasama na hinire namin at yung aking pamangkin na pinag-aaral ko sa college, panghapon ng trabaho niya, ang pasok niya, so nandun sila tatlo sa bahay. Pagbalik namin after mass, nawala na yung hinire namin na kasambahay. Tinangay niya ang bagong Apple na binili kong laptop. iPad. Yung mga telepono, cellphone ng pamangkin ko na kung saan niya naiwan, na hindi ginagamit, nawala rin. May mga barya-barya. Mabuti lang mga barya-barya. Pambayad ng Meralco sana, natangay din. So, nawala. Mula nun, hindi na kami nagtangkang kumuha ng kasama. It's a big challenge to hire a babysitter. In our culture, tayong mga lolo-lola, akas caretakers, it's a big challenge talaga. Isa pa, housing. It's a challenge also kung tayo ay nag-aalaga ng ating mga apo. Although about 60% of grandparents who are raising children
have their own homes, they still face challenges. Grannies may not have a big enough space to accommodate the children they're taking care of. In our case, sa amin dito ni Nora, after we sold that two-story house namin, nag-settle kami sa isang unit dito ngayon sa condo. Malit lang. It's a 50 square meter unit. You can imagine, maliit. Dito sa pinag-programan natin, ito na yung receiving room, nandito na sa kitchen, nandito na yung restroom, and then two other rooms, yung master bedroom namin, and then masang guest room. Yun lang ang space. So pag pumunta dito yung mga apo namin, especially during weekends, wala sila talagang mapag-ikutan dito sa unit namin. Except, maswerte lang yung condo namin dahil sa lobby, maluwag ang garden, may 3 swimming pool na gustong-gusto nilang mag-swim. Yun lang. Kaya lang, sasamahan mo sila dahil it's very risky also to leave them alone. So yun, problem on housing. One of the big challenges that I have experienced with our growing grandchildren is the so-called socio-cultural divide that separates their now culture from our then childhood culture. Nung panahon natin, ay yung panahon nila ngayon, ibang-iba sa panahon natin nung tayo ay bata pa. Remember when we were kids, pag napagsabihan tayo ng ating mga magulang or lolo-lola sa ating maling ginagawa or hindi natin pagsunod sa kanila, what was our reaction? Di ba para tayong pinupok na kuhol? Hindi na sumasagot, parang natatakot sumusunod na lang. Ngayon, iba ang mga apo natin. Pag pinagsabihan mo sila, they answer back. And the way they answer, forget it. Yung tono ng nilang pagsagot sa iyo, pasensya ka na lang. And how do we deal with them? Siyempre, pag nagagalit ka rin, na sisigawan mo sila, but we notice that it is not the best way. So it's a big challenge how to stop them using their gadgets, especially. Tutulog na kami, kung nandito sila, silipin mo kung saan ang ginagawa nila, nagse-cellphone pa rin hanggang hating gabi o kaya lampas pa ng hating gabi. Isa pang challenge. Sometimes, tayong mga lolo-lola are deprived of our enjoying our TV program when kids are using our telephone, your TV set. Lalo na dito sa amin na maliit lang na space, isa lang yung TV namin. Pag nandito sila, hindi na kami makakapanood yung paborito naming program na Batang Family Quiapo. yung basketball na gusto ko mapanoorin dahil nasa kanila na yung TV. Ala na-deprive na yung panonood ng gusto naming panoorin. Another challenges. Grandparents are often socially isolated from their peers or community obligations, especially if they are committed to serve in church or in various socio-civic organizations. Experience namin yon. Nung bumalik ako dito sa Pilipinas, I wanted to serve our parish church and my barangay. So, nag-register kami with many
with some of the ministries sa simbahan, lalo na ang napasukan namin ay yung stewardship ministry with a responsibility of raising funds para sa aming simbahan. And at this juncture, I'd like to mention very with gratitude sa iyong mga kapatid na tumulong sa amin nung kami ay nagpa-fundraising. At napagawan namin ang aming simbahan ng elevator dahil yung main church namin ay nasa second floor. Napagawan namin yung napa-aircon namin yung Perpetual Eucharistic Adoration Chapel namin dahil sa tulong ninyo. And then, ang pinakahuling fundraising namin na tinulungan ay yung buong sanctuaryo. So, yung altar and tirahan ng mga pari. Lahat ito ay gawain na ginagawa namin sa simbahan. So twice a month, nagmi-meeting kami, nakikipag-meeting kami. Pero kung nandito yung mga apo namin, hindi kami makapag-join ng meeting na dalawa. At least isa sa amin ay maiiwan, mag-aalaga ng bata, and one of us will be in the church meeting. So ganon. We find ourselves sometimes isolated from our peers. Ganon din sa barangay, after having served as senior citizen president ng aming organization, I gave it up. Dahil ito naman ngayon, yung mga apo namin na maliliit dati ay nag-aaral na, tutor na ngayon si Lolo Lola. So, ayun. May mga obligation na naiiwanan dahil sa pag-aalaga ng mga apo. Sino ang mas mahal ng mga apo natin? Si Lola ba o si Lolo? Pareho. Hindi na lang si Ate Feli kung sino. I'm not going to debate or argue or even inveigh if I see that our apos are much closer to their Lola than to their Lolo. Scientific study have shown that Lolas are by nature gifted with a special bond with young kids. Mas alam nila magbigay ng kailangan ng bata kaysa sa atin mga lolo. Gagawa ng gatas pag umiiyak ang bata, magpapalit ng diaper, nagigising pag nandito yung mga bata na magbibigay ng gatas. So, ayun, napapamahal lalo sila sa lola. Pero, eto rin, pag nakita nila ako na nagbibihis na at may pupuntahan, sabay-sabay na silang magbihis din. Alam nila, nasasama sila kay lolo upang magpapabili sila ng pagkain o laruan. Ayun, mabilis sila, nakaharang na sila sa pintuan, hindi na ako makakalabas pag hindi sila kasama. Ayun. Now the blessings of grandparenting. Tayong mga lolo't lula, we have to admit that our grandchildren are gifts. Gifts given to us from God. They are legit extension of our family tree of life. Bahagi sila sa ating henerasyon na inalay ng ating Panginoon sa ating pamilya. So it's a blessing. It's a blessing. Kung wala kayong mga apo, mayroon kayong apo siguro sa mga pamangkin na pwede niyo rin ibahagi yung pagmamahal na yan. The more the grandchildren we have, the happier it is. Tanungin nyo na lang kay Ate Feli how many apos she has and how she feels sharing love together with them. Especially during special occasions like birthdays, family reunions, lalo na pag Christmas. Graduation. Ate Feli's 80th grand birthday celebration dito sa Pilipinas last month with the whole family, grandchildren. Hindi lang grandchildren, great-grandchildren pa. Is a testimony of the love
and blessing she is enjoying. Tama ba, Ate Feli? Tama. Perfect. Di ba napakasaya kung nandyan sila lahat? Tama. So, the bigger the family, The happy one. the more happy, it's happier. Now, I want to end this short sharing with a spiritual blessing for grandparents. Sabi sa Biblia, in Isaiah 46, verse 4, sabi niyan, even to your old age and gray hairs, I am he who will sustain you. I have made you, and I will carry you. I will sustain you, and I will carry you. Amen. Tagalog, tumanda man kayo, sabi ng Panginoon. Ako pa rin ang gabay ninyo. Hanggang kayo'y magkauban, aalagaan ko kayo. Ako ang gumawa sa inyo, at ako ang nagpasan. Aalagaan ko kayo, at Ililigtas. ano yung aalagaan ko kayo, and Ililigtas. tapos ano yun. So, ayan, pangako ng ating Panginoon na sa ating pagtanda, tayong mga grandparents, maswerte rin tayo dahil kung ano ang ibinigay natin sa ating mga grandchildren, aanihin din natin yan sa pagtanda natin, lalo na pag mawawala na tayo dito sa mundo. Thank you, and may God bless us all. Amen. Thank you. Salamat. Amen. Salamat ng marami. Nice info. Thank you. Galing, galing, galing. Sarap. Galing-galing. Anak, dagdagan yung aking apo, tatatlo apo ko. Ako, apat. Ako, 11. Tapos, 4 yung, lima na pala ngayon ang aking apo sa tuhod. Galing-galing mo. Lelang na ako, hindi lang lola. Lelang. Lelang Feli. Kay Kalito ko yan natutuhan. Lelang. Nainggit kami nung nandyan That's sila the lahat. great. Sabi na akong apo sa tuhod sa pamangkin. Iba yung sa pamangkin ko, lalong marami yun. Marami sa akin. Marami mga pamangkin. Mga pamangkin. Pero sa mga anak ko, lang, apo. Kapapanganak nga lang ng isa, kabibinyag lang ng linggo. 5, apo sa tuhod. Apo sa tuhod. Yung pang-11 apo, nag-birthday kahapon. O, biri mo yun, dami. Ay, naku. Masaya naman. Masaya. Oo, talaga. Kaya yung apo ko nga magbe-birthday sa October 12. May pahabol doon sa nanay. Do not forget to ask Lola to come.